Guys, may tanong ako sa inyo. Kaya niyo bang gumawa ng sarili ninyong ulan? Alam mo, imposible yan, Chris. Make your own rain? Hindi. Wala yan. Kung sa bagay, pag sinabi ni Chris, nagiging posible. Oo nga. Diyan magaling si Chris. Pakitaan mo nga. Okay, ito. Magpaulan na tayo. Okay, go. Kailangan natin, ito lang. Kettle, gas stove, lalo, may tubig na dito sa ating kettle. Okay? Okay, so ganito nabubuo ang ulan. Okay, o bakit nagkakaroon ng ulan? So, let me turn it on. Yan. Medyo preheated na yung water natin. Pinaiinit pa natin para kumulo siya. Okay? Okay. Gusto natin na lumabas yung steam dito sa spout ng kettle. Basta lumabas na yung steam, okay na yun. Okay. Yan. Yan na, medyo lumalabas na siya. Last mo na yun. Ay, ayan na. Yun na, nag-whistle na. Yan na, Oh! Whistle! Whistle! Masyado? Ayun na, may papatak na. Hala. Oo nga. Yun na, nagka-create na siya ng moisture Oo nga. dito sa soup spoon na gawa sa, stainless steel. Ayun na nga, nakikita ko na yung yung raindrop. Ganyan pala. Ayan na. Uy. Hinihintay natin to. Ayun na. Ayan na nga. Yun na! Ay, bilis! Grabe! Ano nangyari yung bigla nagkatubig yan? Wala naman tubig yan. Oo nga, paano nangyari yung bigla nagkatubig yan? Wala naman tubig yan. Ganito kasi yun, guys. Relax na kayo, kalma lang. Watch and believe. Sa experiment na ito, pinapakita sa atin kung paano nga ba nabubuo ang ulan. Ang parang usok o steam na nakikita nyo ay lumalabas sa spout ng kettle at ang tinatawag na vapor. Na kapag nakalabas na sa kettle, it quickly cools down upon contact with the outside air and becomes the water vapor which we can see. Water vapor is contained in the clouds which produce our rain. Sa nasabing experiment, ang ladaw natin na malamig ang metal ang nagsisilbing clouds o ulap para doon mamuo ang water vapor. When the clouds are sufficiently cooled, they become water again and fall back to earth in the shape of rain. Ganyan namumuo at bumabagsak ang ulan. I believe.